Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang layunin ng pamamahala sa sangkatauhan. Kung tunay na nakikita ng malinaw ng mga tao ang tamang landas ng pantaong buhay, pati na rin ang layunin ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi nila panghahawakan ang kanilang individual na kinabukasan at kapalaran bilang isang kayamanan sa kanilang puso. Hindi na nila kung gayon na naising magsilbi sa kanilang mga magulang na mas masahol pa sa mga baboy at mga aso. Hindi ba't ang kinabukasan at kapalaran ng tao ay mismong ang kasalukuyang sinasabing mga magulang ni Pedro? Ang mga ito ay katulad lamang ng laman at dugo ng tao. Ano ba talaga ang magiging hantungan at kinabukasan ng laman? Ito ba ay ang makita ang Diyos habang nabubuhay pa, o para sa kaluluwa na makatagpo ang Diyos pagkatapos ng kamatayan? Hahantong ba ang laman sa hinaharap sa isang malaking pugon ng mga kapighatian o sa mapaminsalang sunog? Hindi ba't ang mga tanong na gaya nito na tungkol sa kung ang laman ng tao ay magtitiis ng kasawian o magdurusa ang pinakamalaking balita na lubhang inaalala ng sino man sa daloy na ito na may utak at nasa tamang pag-iisip? Dito, ang pagdurusa ay tumutukoy sa pagtanggap ng mga pagpapala. Ibig sabihin nito na ang mga pagsubok sa hinaharap ay makabubuti para sa hantungan ng tao. Ang kasawian ay tumutukoy sa pagiging hindi kayang tumayo ng matatag o pagiging nalinlang, o ito ay nangangahulugan na ang isang tao ay makakatagpo ng di kanais-nais na mga sitwasyon at mamamatay sa gitna ng sakuna at na walang naaangkop na hantungan para sa kaniyang kaluluwa. Kahit na ang mga tao ay may matinong katwiran, marahil ang kanilang iniisip ay hindi lubos na tumutugma sa kung ano ang dapat na maisangkap sa kanilang katwiran. Ito ay dahil sa sila ay medyo nalilito at mistulang bulag na sumusunod sa mga bagay-bagay. Silang lahat ay dapat na magkaroon ng lubusang pagkatarok sa kung ano ang dapat nilang pasukin. At sa partikular, dapat nilang uriin kung ano ang dapat na mapasok sa panahon ng kapighatian at kung ano ang dapat na maisangkap sa kanila sa panahon ng pagsubok ng apoy. Huwag palaging pagsilbihan ang iyong mga magulang na parang mga baboy at mga aso at mas masahol pa sa mga langgam at mga insekto. Ano ang punto ng paghihirap para rito? Pag-iisip ng sobra at pagpapahirap sa iyong utak. Ang laman ay hindi sa iyo, kundi nasa mga kamay ng Diyos, na hindi lamang kumukontrol sa iyo, kundi nag-uutos din kay Satanas. Nangangahulugan ito na ang laman ay orihinal na pag-aari ni Satanas.
Dahil si Satanas ay nasa mga kamay rin ng Diyos, ito ay masasabi lamang sa ganitong paraan. Ito ay dahil mas mapanghikayat na sabihin ito sa ganoong paraan. Ito ay nagmumungkahi na ang mga tao ay hindi ganap na nasa ilalim ng sakop ni Satanas, kundi nasa mga kamay ng Diyos. Ikaw ay nabubuhay sa ilalim ng pagpapahirap ng laman. Subalit ang laman ba ay sa iyo? Ito ba ay nasa ilalim ng iyong kontrol? Bakit ka nag-aabalang pahirapan ang iyong utak dahil dito? Bakit ka nag-aabalang patuloy na magsumamo sa Diyos alang-alang sa iyong bulok na laman na matagal nang nahatulan, isinumpa at nadungisan ng maruruming espiritu? Bakit mo kailangang palaging panatilihin ang mga kasamahan ni Satanas na napakalapit sa iyong puso? Hindi ka ba nag-aalala na maaaring sirain ng laman ang iyong tunay na kinabukasan, ang iyong magagandang inaasahan, at ang tunay na hantungan ng iyong buhay? Ang landas ng kasalukuyan ay hindi madaling lakaran. Maaaring sabihin na ito ay mahirap na kamtin at labis na pambihira sa lahat ng mga kapanahunan. Gayunpaman, sinong makakaisip na ang laman ng tao lamang ay sapat na upang wasakin siya? Ang gawain ngayon ay tiyak na kasing halaga ng ulan sa tagsibol at kasing halaga ng kabaitan ng Diyos sa tao. Gayunpaman, kung hindi nalalaman ng tao ang layunin ng kaniyang kasalukuyang gawain o nauunawaan ang diwa ng sangkatauhan, paano maaaring pag-usapan ang kahalagahan at pagiging mamahalin nito? Ang laman ay hindi nabibilang sa mga tao mismo, kaya walang nakakakita ng malinaw kung saan ang aktwal na magiging hantungan nito. Gayunpaman, dapat mong malamang mabuti na ibabalik ng Panginoon ng sangnilikha ang sangkatauhan na nilikha sa kanilang orihinal na katayuan at panunumbalikin ang kanilang orihinal na larawan mula sa panahon ng kanilang paglikha. Ganap niyang kukuning muli ang hininga na kanyang inihinga sa tao, na aangking muli sa kanyang mga buto at laman at magsasauli lahat sa Panginoon ng sangnilikha. Ganap niyang papagbaguhing anyo at papanibaguhin ang sangkatauhan at kukuning muli mula sa tao ang buong pamana ng Diyos na hindi sa sangkatauhan, kundi pag-aari ng Diyos, at hindi na kailanman muling ibibigay ito sa sangkatauhan. Ito ay dahil wala sa alinman sa mga bagay na iyon ay orihinal na pag-aari ng sangkatauhan. Babawiin niyang lahat ang mga ito. Hindi ito isang di makatarungang pandarambong. Bagkus, ito ay naglalayon na panumbalikin ang langit at lupa sa kanilang orihinal na mga kalagayan. Gayon din ay papagbaguhin anyo at panibaguhin ang tao. Ito ang makatuwirang hantungan ng tao, bagamat marahil hindi ito magiging isang muling paglalaan ng laman pagkatapos na ito ay nakastigo.
gaya ng maaaring iniisip ng mga tao. Hindi nais ng Diyos ang mga kalansay ng laman pagkatapos ng pagkasira nito. Nais niya ang orihinal na mga elemento sa tao na pag-aari ng Diyos sa pasimula. Kaya, hindi niya pupuksain ang sangkatauhan o ganap na wawasakin ang laman ng tao dahil ang laman ng tao ay hindi niya pribadong pag-aari. Sa halip, ito ay ang dagdag ng Diyos na namamahala sa sangkatauhan. Paano niya mapupuksa ang laman ng tao para sa kanyang kasiyahan? Sa ngayon, talaga bang nabitawan mo na ang kabuuan ng laman mong iyan na hindi man lamang nagkakahalaga ng 1 sentimo? Kung nauunawaan mo ang 30% ng gawain ng mga huling araw, itong 30% lamang ay nangangahulugan ng pag-unawa ng gawain ng banal na Espiritu ngayon, pati na rin ang gawain ng salita na ginagawa ng Diyos sa mga huling araw. Hindi ka patuloy na maglilingkod o magiging anak sa iyong laman. Laman na nagawa ng tiwali sa loob ng maraming taon, kagaya ng sitwasyon ngayon. Dapat mong makita ng malinaw na ang mga tao ay nakasulong na ngayon sa isang hindi pa kailanman narating na kalagayan at hindi na magpapatuloy na gumulong pasulong tulad ng mga gulong ng kasaysayan. Ang iyong inaamag na laman ay matagal nang napuno ng mga langaw. Kaya paano ito magkakaroon ng kapangyarihan na baligtarin ang mga gulong ng kasaysayan na hinayaan ng Diyos na magpatuloy hanggang sa araw na ito? Paano nito magagawang patiktiking muli ang orasan ng mga huling araw na tahimik na tumitiktik at patuloy na paikutin ang mga kamay nito ng pakanan? Paano nito muling mapagbabagong anyo ang mundo na mukhang nalambungan ng makapal na hamog? Maaari bang muling pasiglahin ng iyong laman ang mga bundok at mga ilog? Kaya ba ng iyong laman na kaunti lamang ang silbi na talagang panumbaliking muli ang uri ng mundo ng tao na iyong ninanais? Kaya mo ba talagang turuan ang iyong mga inapo na maging mga tao? Nauunawaan mo na ba ngayon? Ano ang eksaktong kinabibilangan ng iyong laman? Ang orihinal na intensyon ng Diyos para iligtas ang tao, para gawing perpekto ang tao, at para baguhing anyo ang tao, ay hindi upang bigyan ka ng magandang lupang tinubuan o maghatid ng mapayapang kapahingahan sa laman ng tao. Ito ay alang-alang sa kanyang kaluwalhatian at kanyang patotoo, para sa mas mabuting kasiyahan ng sangkatauhan sa hinaharap, at upang sila ay makapagpahinga sa lalong madaling panahon. Hindi rin ito para sa iyong laman, dahil ang tao ang puhunan ng pamamahala ng Diyos at ang laman ng tao ay dagdag lamang. Ang tao ay isang bagay na may kapwa espiritu at katawan, samantalang ang laman ay isa lamang bagay na nabubulok. Ito ay nangangahulugan na ang laman ay isang kasangkapan
para gamitin sa plano ng pamamahala. Dapat mong malaman na ang pagpeperpekto, paggawang ganap, at pagkakamit ng Diyos sa mga tao ay walang inihahatid kundi mga espada at paghampas sa kanilang laman. Gayon din ang walang katapusang pagdurusa, mapaminsalang pagsusunog, walang habag na paghatol, pagkastigo, at mga sumpa, at walang hangganang mga pagsubok. Gayon ang napapaloob na kasaysayan at katotohanan ng gawain ng pamamahala sa tao. Gayunpaman, ang lahat ng bagay na ito ay nakatuon sa laman ng tao, at lahat ng talim ng puot ay walang awang nakatutok sa laman ng tao. Ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ng kaniyang kaluwalhatian at patotoo, at para sa kaniyang pamamahala. Ito ay dahil sa ang kaniyang gawain ay hindi lamang para sa kapakanan ng sangkatauhan, kundi para rin sa buong plano. Gayon din ay upang tuparin ang kaniyang orihinal na kalooban ng kaniyang nilikha ang sangkatauhan. Kaya marahil 70% ng dinaranas ng mga tao ay kinapapalooban ng mga pagdurusa at mga pagsubok ng apoy, at napakakaunti o baka wala pa nga ng matatamis at masasayang araw na ninanais ng laman ng tao. Lalo nang hindi nakakapagtamasa ang tao ng masasayang sandali sa laman sa paggugol ng magagandang panahon sa piling ng Diyos. Ang laman ay marumi, kaya ang nakikita o tinatamasa ng laman ng tao ay walang iba kundi ang pagkastigo ng Diyos na hindi kinalulugdan ng tao, na para bang kulang ito sa normal na katinuan. Ito ay dahil ipamamalas ng Diyos ang kaniyang matuwid na disposisyon na hindi pinapaboran ng tao. Hindi siya kumukonsinti sa mga pagkakasala ng tao at napopoot siya sa mga kaaway. Lantarang ibinubunyag ng Diyos ang kaniyang buong disposisyon sa pamamagitan ng anumang paraan na kailangan. Sa gayong paraan ay tinatapos ang gawain ng kaniyang 6,000 taong pakikipaglaban kay Satanas, ang gawain ng pagliligtas sa buong sangkatauhan at ng pagwasak sa sinaunang Satanas.